Sinasabi ni Jesus ngayon sa Ebanghelyo na ang panlabas na pagsunod natin sa batas ng Diyos ay hindi sapat upang tayo'y maging tunay na mga alagad niya. Kailangang magmula sa ating mga puso ang pagsunod sa mga kautosang ito. Sa pagdiriwang natin ng Eukaristiyang ito, lumago nawa tayo sa pag-ibig. Pag-ibig na malaya, responsable, at bukas palad. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa linggong ito upang tayo ay magsimba, upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din, dala-dala natin ang ating mga panalangin at makahilingan. Punong-puno tayo ng pag-asa at pananalig na mga ito ay ipagkaloob ng Diyos para sa ating kabutihan at para sa ating ikaliligtas. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng karaniwang panahon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mapagkakamali at mapagkukulang. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Sinasabi ni Sirach na binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaang pumili ng mabuti o masama, ng tama at mali, at tumatalima sa Kanya ay Kanyang pinagpala. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasaya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan.
Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalinga niya ang mga may takot sa Kanya. Kailan may wala siyang inutusang magpakasama o pinaintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan. Yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan. At iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ipinahihiwatig ni San Pablo sa mga taga-Korento ang mga dakilang bagay na inilalaan ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang pinangangaral namin. Subalit, hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila, bago likhain ng sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga. Hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo.
Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskreba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noon unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kaniyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babahing iyon. Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Good morning. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng FB live streaming ay magandang umaga po sa lahat. Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito, tayo ay nagsisimba. Tayo ay nag-aalay ng ating mga mataimtim na panalangin. Lalo tigit, ipinapahayag natin ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos sa napakaraming biyaya na Kanyang ibinigay sa atin. Mula pagising natin sa umaga hanggang sa pagtulog natin sa gabi. Mula sa araw ng Lunes hanggang sa araw ng Linggo, sa lahat ng oras, ang Diyos ay hindi nakakalimot upang pagkalooban tayo ng biyaya. Sa bawat segundo na tayo ay humihinga, biyaya iyan ng Diyos. At sa mga biyayang ito, sana hindi natin kinakalimutan ang mag-thank you, ang magpasalamat sa Kanya. Sa pagdiriwang din natin ng banal na misang ito, ipinapahayag din natin sa Diyos ang ating mga sariling kahilingan at mga panalangin. Alam natin na Siya ang may-ari ng lahat. Siya ang nakakaalam kung ano ang
nakakabuti sa atin. Siyang bukal ng mga biyaya na ating kinakailangan. Siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa Kaniyang kapangyarihan ay walang imposible. Kaya sa Kanya tayo dumudulog, sa Kanya tayo lumalapit. Sinasabi natin sa Kanya ang ating mga panalangin. At sana tayo ay Kanyang pakinggan, sana tayo ay Kanyang pagbigyan. Lalong-lalo na kung ang ating mga kahilingan ay para sa ating ikabubuti at sa ating ikaliligtas. Punong-puno tayo ng pananalig, punong-puno tayo ng pag-asa na sa takdang panahon na naayon sa kalooban ng Diyos, pagkalooban niya tayo na mabiyaya na ating hinihingi sa Kanya para sa ating ikabubuti at para sa ating ikaliligtas. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ito ang katapusang linggo bago tayo papasok sa bagong liturhiya ng ating simbahan. At ang papasukin nating liturhiya ng ating simbahan ay ang panahon ng Kwaresma. Sa Miyerkules ay Ash Wednesday, unang araw ng ating 40 araw na paghahanda para sa makahulugang pagdiriwang ng Misteryo Pascual ng ating Panginoon. At bago natin pasukin ang panahon ng Kwaresma, pinaalalahanan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Kaniyang mga salita kung ano ang makarapat-dapat nating gawin upang tayo ay magiging tunay na alagad ng Diyos. Tinuturuan, ginagabayan, pinaalalahanan niya tayo sa pamamagitan ng Kaniyang mga salita. At sana ang mga salitang ito ay huwag nating kalimutan. Bagkus sana ito'y ating maisa-isip, maisa-puso, maisa-loob at maisa-buhay. Higit sa lahat, maipahayag sa konkretong pamamaraan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang Kaniyang paalaala sa linggong ito ay tungkol sa pagsunod sa Kaniyang mga utos at turo. Ang Diyos ay nag-uutos sa atin, nagtuturo sa atin. At ang Kaniyang mga utos at turo ang siyang gagabay sa atin upang hindi tayo mapariwara, upang hindi tayo maligaw ng landas sa buhay. Kaya mayroong utos. At ang paanyaya sa atin, sana ang mga ito ay hindi lang basta susundin, kundi ang mga ito ay isa loob, isa puso, isa isip, at ating isa buhay. Sa ating unang pagbasa, tayo ay pinaalalahanan na pwede nating masunod ang lahat ng mga utos ng Diyos. Pero hindi niya tayo pinipilit. We have always the choice. Meron tayong kalayaan na magpasya at pumili kung tayo ba ay susunod o hindi sa Kanyang mga itinuturo at iniiutos. Yun yung buod ng ating first reading. Sabi niya kung gusto mo, masunod mo ang utos ng Panginoon. Kung gustuhin mo, masunod mo ang utos ng Panginoon. Kung gusto mo kaya sabi natin, pag gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Yun yung sabi ng ating unang pagbasa. Kung gusto mo,
masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpasya kung ikaw ay magiging tapat sa Kanya o hindi. Naglalagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Ibig sabihin, in every decision and every choice that we will make, there is a consequence. Yun yung sabi niya. Dalawa lang ang pinapapili sa atin ng Diyos. Ang gumawa ng mabuti at ang gumawa ng masama. At kung pagnilayan natin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga utos ay para sa kabutihan. Wala siyang iniutos sa atin para tayo ay maging masama. Wala siyang itinuturo upang tayo ay mapapahamak. Wala siyang itinuturo upang maligaw tayo ng landas. Ang lahat ng mga utos at turo ng Diyos ay para sa ating kabutihan. Para sa ating ikaliligtas. Tungo sa Kaniyang kaharian. Kasi ang nais ng Diyos ay tayo balang araw ay makasama niya sa Kaniyang kaharian. Pero talagang ang Diyos ay hindi siya diktador na Diyos. Ang Kaniyang mga utos ay siyang gumagabay lang sa atin. But still, we have the freedom to choose. But always remember that in every choices that we will make, there is always a consequence. Halimbawa, pag ikaw ay isang estudyante, mayroon kang freedom na mag-aral ka ng mabuti o hindi ka mag-aaral. Kapag pinili mo na hindi ka mag-aral ng mabuti, hindi ka makatapos sa iyong pag-aaral. At kung hindi ka makatapos sa iyong pag-aaral, hindi ka magkaroon ng magandang kinabukasan at hindi ka magkaroon ng kaaya-ayang buhay. Patuloy kang maghihirap. Subalit, kapag pinili mo ang mag-aral ng mabuti, may malaking posibilidad na makatapos ka ng pag-aaral. Pag nakatapos ka ng pag-aaral, makahanap ka ng trabaho, at kapag ikaw ay nakapagtrabaho, maaring may maayos at may kaaya-aya kang buhay. Ano man ang gagawin natin, araw-araw, we always make choices. Mula pagising natin sa umaga hanggang pagtulog natin sa gabi, we always make choices. Pinapipili tayo kung ano ang mga dapat nating gawin. At ang mga utos ng Diyos, ang gabay lang natin. They are just our guide to choose what is best, to choose what is good, to choose what is right, and to choose what will give us happiness and freedom. Pag pinili mong magalit, sasama ang iyong loob. Kapag sumama ang iyong loob, walang kapayapaan ang iyong isip at kalooban. Kapag walang kapayapaan ang iyong isip at kalooban, hindi ka makakatulog. Kapag hindi ka nakakatulog, tataas ang iyong blood pressure. Kapag tataas ang iyong blood pressure, bibili ka ng gamot. At kapag bumili ka ng gamot, gagastos ka. Sanga-sanga po yun, yung mga consequences ng mga pinipili natin sa buhay.
Kapag pinili nating i-let go ang sama ng loob, magaan ang ating kalooban, mapayapa ang ating puso, nakakatulog tayo ng maayos, hindi tayo naha-high blood. Hindi tayo bumibili ng gamot, hindi tayo gumagastos ng malaki. Kaya, in every choices that we will make, there is always a consequence. Kaya ang Diyos, dahil mahal na mahal niya tayo, binibigyan niya tayo ng guide, yung kanyang mga utos. Kaya kapag gumawa tayo ng kamalian, yung naalaala natin yung utos ng Diyos. At kapag naalaala natin yung kanyang utos, itinutuwid tayo. Itinatama tayo. Tinuturo niya sa atin, ito yung dapat mong gawin. Ito yung insaktong mong gawin. Dahil sa bandang huli, ang lahat ng ating ginagawa ay may consequences. Kung patuloy tayong namumuhay sa kasamaan at tila bagang wala ang Diyos sa ating buhay, hindi mapapunta tayo ng impyerno. Kapag tayo naman ay nagbago palagi sa ating sarili para sa ating kabutihan, nagsusumikap na sundin ang mga utos ng Diyos, gumawa ng kabutihan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi ang consequence, mapapunta tayo ng langit. Makapiling natin ng Diyos sa kaniyang kaharian. Mga minamahal na kapatid, muli tayo ay pinaalalahanan na sa bawat yugto ng ating buhay, bawat minuminuto ng ating buhay, tayo ay palaging gumagawa ng desisyon. Tayo palagi ay pinapipili. Sana hingiin natin sa Diyos na palagi na tayong gabayan ng palagi nating piliin ay para sa ikabubuti, para sa ikaaayos, ikapapayapa at ikaliligaya ng ating puso at ng ating buhay. Sana gabayan tayo ng Diyos na huwag nating piliin ang masama. Huwag nating piliin ang magpapahirap. Huwag nating piliin ang nakasisira. Kundi ang palagi nating pipiliin ang kabutihan, kagandahan, kapayapaan, pag-ibig, pagmamahal, kababaang loob. Ibig sabihin, pawang kabutihan lamang ang ating pipiliin. Dahil ang mga ito ay daan tungo sa kaligtasan at ganap na buhay sa kanyang kaharian, ang kaharian ng langit. Naway ang mga utos at turo ng Diyos ang siyang ating maging gabay sa pagpili kung ano ang mabuti, kung ano ang tama, at kung ano ang para sa ating ikaliligtas. Amen. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamagitan ng Espiritong Banal, hilingin natin sa Ama ang biyaya ng pag-unawa at pagtalima sa Kanyang kalooban. Hingiin natin na patuloy niya tayong gabayan sa pagpili kung ano ang mabuti, at ang ating gamay ay ang Kanyang mga turo at mga utos. Buong pagtitiwala nating idalangin at ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Dinggin mo kami.
Tulungan mo, O Diyos, ang mga pinuno ng simbahan upang mabatid nila ang pagkilos ng iyong espiritu sa daigdig ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Lagi nawang tuparin namin ang aming mga pinuno sa pamahalaan ang tungkulin nilang maglingkod ng tapat sa mga mamayan para sa kaunlaran ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo ang bawat pamilyang maipahayag ang iyong kabutihan sa pagsisikap ng bawat kasapi nito na maging mapagmahal sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Patuluyin mo sa iyong kaharian ang yumaong naming mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Itaas natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga daing ng ating pamayanan at ang ating pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang sinisikap naming unawain at maisabuhay tungo sa kaganapan ang misteryo ng ang kahariang iyong ipinahayag. Patuloy mo kaming tulungan sa aming mga pamumuhay at mga pagsusumikap. Huwag mo kaming pababayaan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayong makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway taguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't binabuti niyang siya'y ipanganak ng berheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Santo Papa, di Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mahal na mahal tayo ng ating Amang nasa langit. Kaya dumulog tayo sa Kanya, sabihin natin ang ating mapanalangin sa pamagitan ng panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging nananabik na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming ikabumuhay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo.
Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y iaalay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kaniyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalingam mo, siya nawa. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang lay Eucharistic ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB Live streaming. Pasalamatan din natin ang sponsor sa ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Sa susunod po na linggo, ang sponsor naman po ay ang Santa Teresa of Calcutta Chapel. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca MEC. Paalala at paanyaya, patuloy po natin suportahan ang isang dakot program na sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Kwasay Parish. Nawa, suportahan natin ang ating proyekto na ito. Mag-uumpisa na po ang panahon ng Kwaresma sa February 18, Miyerkules ng Abu Ash Wednesday. Narito po ang mga schedule ng mga misa. 6 a.m. sa Tahanan ni Maria sa Cluster Faith, 8 a.m. sa Silver Street Compound sa Cluster Hope, 10 a.m. sa WIP, 5:30 p.m. sa Woodcraft Chapel sa Cluster Love, 7:30 p.m. sa St. Louis de Montfort Chapel. Magkakaroon din po ng misa sa February 17, Martes, sa Tahanan ni Maria sa ganap na ika-6 ng gabi para sa pagsusunog ng mga lumang palaspas. Sisimula na din po ang Daan Cruz o Station of the Cross sa February 20, Biyernes sa bawat chapel. Ito po ay gagawin tuwing Biyernes sa panahon ng Kwaresma. Ang Ministry of Altar Servers ay nag-aanyaya sa mga batang lalaki na may edad 10 taong gulang pataas, binyagang Katoliko at nakatanggap ng unang pakinabang o First Communion na nais maglingkod sa dambana ng Panginoon. Para sa interesado, makipag-ugnayan lamang po sa mga miyembro ng altar servers o sa inyong mga chapel leaders. Maraming salamat po. Good morning po, Father. Good morning, brothers and sisters. On behalf of po sa Couples for Christ, we are here po to invite you to come and join po sa gaganapin po namin na Christian Life Program. It's an 8-day seminar po which will be held in here sa Tahanan ni Maria. Every Saturday po, starting February 21, 2026, and it will be start at 7 p.m. up to 10 in the morning, 10 p.m. po. So, lahat po kayo ay inaanyayahan po namin na makiisa at makidalo sa aming paklase.
And pakinggan po natin yung katok ng Panginoon sa ating puso. Sana po, paunlakan natin ang kanyang paanyaya, mga kapatid. With that po, maraming salamat po and kita-kita po tayo sa Saturday po. Salamat po. Father, thank you po. Sumuli, ini-encourage po natin ang ating mga mag-asawa na tuwing Sabado ay punta po tayo dito sa Tahanan ni Maria para sa Christian Life Program ng Couples for Christ, no? Para may matutunan tayo kung paano natin palaguin ang ating relasyon bilang mag-asawa at ang ating relasyon na mag-asawa sa relasyon natin sa Diyos, no? Maganda yung mayroon tayong napapakinggan na mga magagandang balita para sa ikabubuti at ikatatatag ng ating relasyon bilang pamilya, no? Itong in-invite din natin sila, itong Couples for Christ, na maging kabahagi natin sa pagbubuo natin ng Family Life Ministry ng ating mission station, no? At syempre yung kanilang mga formation ay makakatulong sa atin, no? Para lumago din ang ating pag-unawa tungkol sa buhay pag-aasawa, no? At ang relasyon nating mag-asawa at ang relasyon ng mag-asawa sa Diyos, no? So, ang lahat ng mga couple sa ating mission station ay inaanyayahan po natin na dumalo sa paghubog na ito, no? Para maging daan at instrumento natin sa pagbubuo natin ng family life ministry dito sa ating mission station. Pangalawa ay ipagdasal po ninyo na maging maayos at maging patagumpay ang ating pag-uusap kasama ang ating architect at mga engineers sa pagsisimula natin ng pagpapatayo ng ating kumbento dito sa Tahanan ni Maria. Mamayang 2:00 ng hapon ang aming meeting, no? Kasama yung mga architects po natin at mga engineer, no? Na tutulong sa atin sa pagpaplano kung paano natin i-construct, no, ang ating kumbento, ang ating multipurpose dito sa ating Tahanan ni Maria, no? Tandaan po natin sa Martes, mayroon po tayong misa sa ganap na 6:00 ng gabi para sa pagsusunog ng mga lumang palaspas upang gawin nating abo para sa Miyerkules ng Abo. Dito po ang ating misa sa ganap na 6:00 ng gabi, no? So mayroon na po tayong malumang palaspas, no? Sapat na po iyan para gawin nating abo, no? At makiisa kayo sa pagmimisa sa pagsusunog ng lumang palaspas. At syempre, sa Miyerkules ay simula na po ng panahon ng Kwaresma. Magkaroon po tayo ng banal na misa dito sa ating Tahanan ni Maria sa ganap na 6:00 ng umaga, morning, yung ating misa sa Miyerkules dito, no? So, sa araw na iyon ay huwag muna tayong kumain ng karni ng baboy, karni ng baka at karni ng manok. Pinakamataas po yun na abstinence and fasting. Ang abstinence, yung hindi pagkain ng karne, no? At ang fasting ay isa sa ating mga meals ay ating i-escape, ating i-sacrifice, no? At ang gagawa nito ay ang makapatid nating malulusog ang katawan, ibig sabihin walang sakit, no? Tapos nag-edad ng 18-year-old to 59-year-old. Pag 60 ka na, excuse ka na, no? Pag 17-year-old ka, below, excuse kayo, no? Kami lang 18 to 59-year-old ang gagawa nito, no? Na malulusog ang pangangatawan, no? Kung mayroon kang maintenance, no? So, at kailangan mo talagang kumain, so exempted po kayo, no? Pero yung malulusog ang pangangatawan ay kailangan nating gawin. Twice lang po ito a year, no? 2 beses lang po natin ito ginagawa sa loob ng isang taon, no? Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo, no? So, 2 days lang, 365, 363, pwede kang kumain. 2 days lang ang hindi, Sharo, na hindi mo ibigay sa Panginoon ang kanyang hinihingi, no?
na mag-fasting and abstinence sa loob ng mga araw na ito. No? Tapos may misa tayo ng 6 o'clock ng umaga. Pag na-late po kayo, diretso po kayo ng Silver Streak doon sa R&E, malapit sa R&E taxi noon. So may misa po tayo doon ng 8 o'clock in the morning. Pag nalayuan po kayo, intayin nyo na lang ang 10 o'clock. May misa po tayo sa WIP ng 10 o'clock. Pag na-late ka pa rin, may misa tayo ng alas 11 sa Eternal Garden para sa mamanggagawa ng Eternal Gardens. No? Tapos, pag hindi ka pwede, 5 o'clock, mayroon po tayong misa sa Woodcraft Bayanihan. Pag hindi ka rin pwede, Sharon, 5 na yon. No? May isa pa tayong misa, 7:30 ng gabi sa St. Louis de Montfort Chapel. No? Yung mga medyo middle class natin at mga upper class nating mga kapatid, espesyal yung kanilang misa, 7:30 po ng gabi, doon sa kanilang sariling kapilya. No? Laylayan din po sila. Akala nyo mahirap lang yung nasa laylayan. No? Sila rin ay nasa laylayan. Mahirap silang abutin. No? Kaya kailangan tayo ang pupunta sa kanila upang sila ay ating maaabot. No? May misa sila ng 7:30 ng gabi. No? Kailangan ko ang mga lay ministers, tulong mag-meeting po kayo at kung saan po kayong area na pwedeng makatulong kasi lahat yon bata, matanda ay lalagyan po natin ng cross ang kanilang noo ng abo. No? So kailangan ko ang inyong tulong. No? Nung last year, nagmisa ako sa Soler. No? Akala ko yung mga leaders lang nila, yung mga sa administration lang nila ang sisimba. No? So lahat pala nila ng workers ay sisimba, no? Ng Soler diyan sa North EDSA, no? So sa mga workers nila more than 500, no? Ako lang mag-isa, no? Tapos may misa pa ako ng 4 o'clock, no? So na-late talaga yung 4 o'clock na misa dahil napakahaba ng pagkukross ng noo. So kailangan ko ang tulong ng mga lay ministers natin sa Miyerkules. No, mag-meeting na lang po kayo kung saan po kayo magpa-assign para tutulong po sa akin. No? At syempre, patuloy nating i-welcome ang ating mga kapatid na mga Couples for Christ. Palakpakan po natin sila. They will be a great help for us, no, in forming our family life ministry, especially in terms of formation. No? Ang kanilang mga Singles for Christ, later on, pwede nating i-invite na magbigay ng talk para sa formation ng ating mga youth. No? So, makabataan natin, pahingi din tayo ng tulong sa kanila. Mayroon silang mga ready-made na module na pwede nating gamitin para sa paghubog sa ating makabataan. Kahit yung mga kids natin, no? Mayroon din silang ma-program para sa ating mga kids. And hopefully, sila ay makakatulong sa atin para sa ating mga different programs kasi isa sa ating mga priorities ay ang ating pamilya. Kailangan bigyan natin ng halaga at pansin ang mga pamilya sa ating communities. No? At syempre, ini-invite ko rin sila, maybe sometime, no? Punta din kayo ng Silver Streak, no? Yung sa Cluster Hope. Ang Cluster Hope, yan po yung depressed community po natin. No? So, kailangan mapuntahan din po natin sila. Pwede din kayo doong makabisita sa kanila para makita niyo ang kanilang community. No? Wala po silang katulad nito na chapel at sa Woodcraft na chapel, ready-made lang po na tent, rain or shine. No? Marami po silang nagsisimba every Sunday, 6 o'clock in the morning ang kanilang misa. No? At sila yung talagang maaga pa ay nandoon para i-ready ang tent, no? I-ready ang mga upuan, maglinis, no? At pinahiram tayo ng Silver Streak Trucking Company para gamitin yung kanilang place para makapagmisa, kasama po natin ang taga-Cluster Hope. So, ang mga Couples for Christ ay maybe sometime ay ini-invite din natin na dumalaw sa community iyon para maabot din natin yung mga depressed couples, no? Para makarinig din sila ng magagandang mga salita ng Diyos para sa atin, no? At sa araw na ito ay kasama din natin yung isa sa mga tinulungan ni Our Lady of the Sacred Heart, no? Sa pagkuha ng kanyang board examination, no? Ng respiratory therapist. No? Bago lang nailabas yung kanilang board, no?
Akin siyang inaanak sa binyag. No? Tapos ang tatay niya at nanay niya ay classmate ko sa high school, first year to fourth year high school. No? Tapos naging mga kaibigan at naging kamiyembro ng pamilya. No? Ang dalawa nilang anak ay aking mga inaanak. Lahat nilang anak ay inaanak ko sa binyag. No? So, bago siya mag-take ng kanyang board examination, ay lumapit siya kay Our Lady of the Sacred Heart. No? Noong first day, umiiyak siya kasi walang lumalabas sa kanyang review. No? Sabi ko, sige lang, pray ka lang. No? Pray lang, Inday. No? Tapos, pagka second day, yon parang okay. Tapos nung ma-release yung kanyang board examination, luckily nakapasa po siya with a rating of 85% no, sa kanyang board examination. No? So, welcome po natin. Bumalik po talaga siya kay Our Lady of the Sacred Heart because he wanted to say thank you kay Our Lady of the Sacred Heart. Isang biyaya ni Our Lady of the Sacred Heart na kanyang ibinigay. No? So, nagpasalamat din siya. Binasa kanina ni Ate Daisy, no? So, narito po ang aking classmate, ang kanyang papa, tapos ang bata na nag-take ng board examination. Ang kanyang papa ay si Van, ang kanyang anak ay si Izzy Rodeliado. Doon po sila. Tayo po, Inday. No? So, yun po yung papa niya at saka yun po yung nag-take ng board examination. At hindi niya kinalimutan si Our Lady of the Sacred Heart kasi feel niya na tinulungan siya ni Our Lady of the Sacred Heart sa pag-take ng board examination. At sa kanyang pag-take at nakapasa siya, she wanted to say thank you. Bumalik siya para magpasalamat kay Our Lady of the Sacred Heart. Ganun ka misteryosa si Our Lady of the Sacred Heart. No? At nung may bar examination, 3 ipinagdasal natin sa kanya na kumuha ng bar examination. Lahat ay nakapasa ng bar examination. No? At yung isa ay bumalik from Iloilo din, no? Mga Palma, yung kanilang apelyido from Pasig, no? Tapos tinulungan din siya ni Our Lady, so pumunta po sila dito para magpasalamat din kay Our Lady, no? So, ganun kahiwaga si Our Lady of the Sacred Heart, no? Alam niyo yung kwento nito, no? Yung pagbili natin ng bodegang ito, walang-wala tayo, no? Binigyan niya tayo ng 6 million sa pamagitan ng ating diocese dahil hiningi natin sa kanya na mabili natin ang lugar na ito, no? So, thank you so much, Our Lady of the Sacred Heart, for all the prayers and intercessions. Huwag natin siyang kalimutan. At sa inyong lahat, maraming salamat. Kita-kita po tayo sa Martes at Miyerkules ng Abo para ihanda natin ang ating masarili sa 40 araw na paghahanda sa panahon nitong Kwaresma. Maraming salamat. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa kayo at ang inyong pamilya ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong magsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos sa inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at palaging piliin ang mabuti, ang tama, at ang ikaliligtas. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday!
Amen.